mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is January 10, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Amba Housing, sa may La Mesa, Ugong, Valenzuela po yan. At dadalhin po natin sa may sa may Canada Street, Santa Ana, Taytay, Rizal po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang kung content po natin ay kalsada, hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo ng mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, so government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo pupunta doon sa ating ticket area. Oh, eh pati ito. Kung crowd control. Wow! Ka-assist doon sa pag-stop ay sa mga nakausap natin ang sistema mga pumunto sa Prada ay pinapayagan nga lang ay yung mga nakasubot ng pulis at yung kilala ng mga pulis ng Panginoon na tawag yung mga siyempre ng PNP na demoto rin ng mahal na buhok sa Sereno. Ang tanong natin yung isa sa mga nagbabantay doon ang tanong ko sa paano nila malalaman kung legitimate na miyembro nga ng parta ng barangay yung mga pinapayagan lang nilang pumasok. Ang sabi nila ay dahil yung mga pulis ng Panginoon yung nagbabantay doon sa Bukanan ay sila na rin yung parang nagpipitulang gumagawa ng verification kung kaya naiiwasan din yung mga hidden argument. Pero sa kabila nun kasi meron pa rin mga nagpupumilit pa rin pumasok na civilian sa kabila nga ng pagbabawal ng pulisya. Joel? Oo, kumusta naman yung crowd estimate? Meron ka bang crowd estimate dyan sa Plaza Miranda, particular dyan sa harap ng Quiapo Church? Joel, wala tayong crowd estimate, no? Pero kung makikita mo kasi sa likuran mo, mga balangay lang ito, mga grupo ng balangay at yung iba naman ay mga Spartan. Bukod dyan, wala ka ng ibang makikita mga civilian dito. Bukod sa wala ka ng ibang makikita dito kundi yung mga miyembro ng Philippine National Police. Doon naman sa crowd estimate, para naman doon sa transaksyon, as of 6 a.m., 1.388 na million yung bilang ng mga deboto o kabuang bilang ng mga deboto sa umaten sa proslasyon. Oo, pero yan ay inaasahan na John na lolobo uli yan sapagkat ang inaasahan kasi is hindi naman ang plano, hindi naman inaasahan na ganyan kahaba yung translasyon. Mahigit na tayong isang araw, ngayon pagputok ng araw, maliwanag na, mag-alas 8 na, sigurado marami na naman yung mga nakapagpahinga na nababalik dyan para i-witness naman yung pagpasok ng andas dyan sa Quiapo Church. Tama ka dyan, Owen, dito nga sa kinaroroonan natin sa may Plaza Miranda, tanaw natin na kumakapal na rin yung bilang ng mga deboto dito sa tapat ng Plaza Miranda, ito sa may kahabaan ng Rojas Boulevard, kaninang mga madaling araw, ng Quezon Boulevard. Quezon Boulevard, yes, so Quezon Boulevard, ay napansin naman natin na medyo lumipis yung bilang nito ng mga madaling araw na, pero ngayon nga puputok na yung araw ay unti-unti na rin kumakapal dahil inaasahan nga na makakabalik na rin dito yung andas maya-maya. Oo. Kumusta ang daloy ng traffic dyan sa Quezon Boulevard? Sa ngayon kasi, Noel, nananatiling sarado yung northbound at southbound din
na Quezon Boulevard para nga bigyan daan itong Lason. Hindi pa rin pinapayagan makapasok dito yung mga motorista at well, Yes. So sarado pa rin sa dali ng trapiko, north and southbound ang Quezon Boulevard para lamang doon sa mga motorista natin. Ano? yes, tama ka dyan, Noel. Oo. May monitor ka na ba? Namomonitor nyo ba dyan kung nasaan na ang andas? Sa ngayon, meron kasi silang display dito kanina kung saan pinapakita kung nasa na banda yung andas. Pero sa ngayon kasi, mapapansin nyo dito sa may tapat ng Quiapo Church kaninang madaling araw, no? Kasabay nung mga banal na misa. Pero kasi tinanggal na nila, ngayon, ang pinapakita na lang sa display ay yung banal na misa o yung pag-aantay nga, ay ginagawang pag-aantay ng mga miyembro ng Spartan at ng Balangay sa mismong loob ng church. So ngayon hindi natin na-monitor sa location ko ngayon kung nasa naman nila. Oo. Ang delikadong, hindi naman delikado, pero ang shock point dyan na inaasahan mamaya ay yung palangka, yung underpass ng Quezon Bridge. Makikot kasi yan dahil yung parte ng Villalobos bago pumasok dyan sa Plaza Miranda, yan yung magiging choke point dyan mamaya. Kaya siguro nakatambak yung mga pulis dyan. Tama ka dyan, no? Ang nakausap natin, base doon sa nakausap natin na pulis kanina, yung mga miyembro ng pulis ng Panginoon ay inilagay doon para nga maging parang ang strategy nila ay papayagan papaunahin yung andas na makapasok at lilitahan na lang yung bilang ng mga deboto na makapasok o pwede makapasok dito sa Villalobos. Ang dagdag din nila, ang logic kung bakit pulis ng Panginoon, ang mga miyembro ng PNP na deboto rin ng mahal na Pong Nazareno ang inilagay doon ay para nga maiwasan at yung heated argument at kung ano-ano pa mga gulo. At maidagdag ko na rin no, base sa nakausap natin ng miyembro rin ng PNP Regional 3 o Region 3. Ito yung augmented force from Bulacan and Pampanga. Paihiralin pa rin nila yung maximum tolerance sakali man na may mga pumilit pa rin na mga deboto magpasok sa Villalobos. Oo, sapagkat sa oras na binuksan yung gate ng simbahan, base sa mga unang karanasan ko sa pag-cover niyan, talagang magpupumilit yung mga deboto na pumapit dyan sa andas at makapasok doon sa loob ng simbahan at oras na maipasok. Yan several attempts yan Ang term nga dyan, several salya yan bago maipasok dyan sa loob ng simbahan ng Quiapo Church. Sa dami ng mga deboto na gustong pumasok, gustong makisalya dyan sa andas para nga makapasok. Kaya nga na tinambakan siguro ng pulis dyan dahil doon sa mga nakaraang pagkakataon, talagang pulis yung umaalalay para naman mapigilan yung ilang deboto na huwag nang makipagsabayan pagpasok ng andas doon sa Quiapo Church. So, yes. Noel, tama ka dyan, no? Base doon sa makikipag-usap natin sa mga pulis, inaasahan nila yan, no? Pero pa man, ang sabi nila, gagawin pa rin nila yung kanilang, lahat ng kanilang makakaya para nga mapigilan o ma-extend man lang yung bilang ng mga tao na pumapasok dito sa Villalobos dahil gusto nila rin nilang mapabilis itong translasyon dahil nga inapunta doon ng masjid sa tao. ayun. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, John. And ingat-ingat naman kayo dyan. Babalikan namin kayo sa mga susunod na programa. Thank you very much, John. Salamat, Noel, at yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa Nazareno 2020 yung Radyo Patrol from Garner, DFM. Basta't may nangyari, nakareport agad sa Daily CNN at sa pagkakot sa Istreta. Yung pong andas, base sa ating monitoring, ay nasa bahagi na ng Di Guzman, DP Guzman, corner Hidalgo. Naku,
mahaba pa yan. Mahaba-haba pa yan. Guzman, Hidalgo, kakanan ng Guzman, kakanan ng Hidalgo, kakaliwa ng Quezon Boulevard, Service Road. Tapos papasok po yan, kakanan ng Palangka sa underpass sa Quiapo Bridge. At yung sinasabi ko kanina, lalabas ng Villalobos bago magpakita dyan sa Plaza Miranda, papasok ng Quiapo Church. Dan mahaba-haba pa ito. Ang estimate mo nga dyan ay aabutin pa ito ng siguro mga 1 oras pa. Naku, ito na yung pinakamahaba siguro sa kasaysayan na pinakamahabang traslasyon. Kaugnay pa rin itong feast ng Black Nazarene. Balikan ko lamang mga kaibigan yung mga naging kaganapan kanina doon sa Dungaw, ano? Yun pong Dungaw, yung pagtatagpo ng mga imahe, huminto po yung prosesyon ng Nazareno at inilabas ng San Sebastian Basilica ang imahe ng Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian para magtagpo sila ng imahe ng Jesus Nazareno. Ito po ay hindi reenactment ng pagtatagpo ni Maria at Jesus sa Way of the Cross, kundi ito po ay isang traditional na religious courtesy o paggalang sa pagitan ng hari at reyna ng Quiapo. Ito nga po yung Nazareno at ang Birhen. Inanyayahan yung panawagan po sa mga debosyon, inanyayahan po yung mga deboto na magnilay-nilay at ipahayag ang kanilang pananampalataya at pag-asa. Diyan nga po kanina tumayo yung aking balahibo sapagkat yung kanina yung pagtatagpo ng Señora Nuestra del Carmen de San Sebastian at ng Nuestro Padre Jesus Nazareno ay naging matahimik po yung mga na deboto habang dinadasal po, habang nagdadasal yung pare pinangungunahan yung dasal, yung bendisyon at yung pag-awit ng Ama namin. Nakakatindig balahibo yung katahimikan kanina, tumigil yung pag-uwayway ng yung pagtatapon ng mga bimpo, yung pag-uwisit ng mga tubig, tumigil yung mga sigawan, tumigil yung kung anumang aktibidades para bigyan at makinig doon sa pagdadasal. Bueno, tapos na. Yun lang, Fred. Tapos na. Wala na. Okay. So mga kaibigan, sa ngalan po ni Robert Mano, Antimano, ako po si Noel Alamar. Susunod na pinasigla kasama sila Tina Marasigan at Doc Ted Herbosa. Bye-bye! Nazareno 2026, the DZMM special coverage. Basta AM DZMM. Narito po ang ruta ng traslasyon ng buong Jesus Nazareno. Magsisimula sa Quirino Grandstand at kakaliwa sa Katigbak Drive at kakanan patungong Padre Burgos Street sa pamamagitan ng Dito na tayo. Ayon sa Metro
po ay isang pediatrician. So coming from your perspective, at saka po siya rin po ay isang mother. So yung Secretary, gano'n po ba ka-importante kung makikipag-usap po kayo ng isang nanay at maging sa tatay po na siya nangangatiwa po sa isang tahanan, gano'n po ka-importante na yung mga anak po nila ay mabigyan po ng pagmamuna and yung mga anak na tayo po na mababunahan at yung mga bata ay on-school. How is it important? Nakakatakot ba itong bigas na ito? Ang gusto lang, no, sa umpisa noon, was 9 months tayo na po sila. However, realize natin, yung mga mas bata sa 9 months, palaging na nangahawahan ng sakit. So, ang theory ko, nag-start tayo sa ating labuan hanggang 4 years and 11 months. So, importante na mapakita sila dahil once mahawakan tayo ng bigas, malaki po ang chance na magkaroon ng bigas. Natin, pag-ibigay natin sa panalang. Kunwari, ito yung isang maestral na nakikita natin sa ating live ngayon. Patuloy pa rin po na nangyayari ang isang mass gathering and transmission po sa area ng Quiapo. So, kapag ganito na may mass gathering, ito po ang iwasan, ito ang pagkakas Nakakahawa po ito kung malapitan, especially sa close na lugar, no? Alam natin na nag-campaign tayo na pwede iwasan sa inyo yung mga batang maliliit sa malalaking gathering tulad ng sa translasyon. However, yung sabi mo, may mga ibang method nila. So, dapat cover tayo lahat. Bakit, Sek, baka po meron tayong mga specific instruction. Kasi po, malaki po ang target natin na mabakunahan, 2.8 million children as in Mindanao. Mindanao, 11 million. Pero para mapagmanahan natin yung mga kababayan natin, marami kasi ang talagang bakunahan ng data. 9 months old na bata at 12 months, 12 months, first and second dose. Pero maraming bata na hindi nababakunahan. Every year, dumadami ang hindi nabakunahan. So, gumagawa tayo every 5 years ng incidental suyurin natin lahat ng bata, whatever their status, babakunahan natin ng dito. Dapat na every 5 years, earlier tayo, bata. Kaya earlier tayo, sinabi natin, ang gagawin natin, Mindanao muna, kasi ito ang pinakamarami ng cases. Pero pagdating ng June, Luzon at Visayas, Sa isang bata, ilan po ang kaya niyang hawakan kung yung isang batang yun ay may bigas? So, ang up to 16 or up to 15 na klase. So, yan kaya hinahabol natin mabawasan yung sin na box na hindi box. Pag mas maraming bata hindi box, With that, Mr. Maestral, yung ating panawagan po para sa ating mga magulang at maging yung mga partners po natin sa mga LGUs na tutulong din po sa DOH para sa ligtas. Bago ang lahat, gusto ko muna mag-message para sa mga nanay, ano? Kasi dati rin ako nasa-private. So, kalimitan pag gumagawa ng ganitong program ang DOH, ang nangyayari, yung mga pasyente ko sa private, hindi muna nagpapabaksin, tumatawag. Sa akin, nagtatanong, ma'am, kompleto na ako. Ipas pa ako bibigyan. So, panarawagan po namin sa lahat ng mga
nila. So yun lang po ang panawagan ko sa mga nanay. Bilang coming Friday at saka ngayon nasa DOH na discuss po ito. So kahit na kompleto kung para lahat ng bata magpaligid. Ayan, with the loving message of our dear mother, Yusek DOH, Yusek Maestral. Maraming salamat po Yusek Ian, and we'll take note and we'll see you sa Advance para sa pagsisimula po. At saka sa mga areas din po, kasi kami, mas talaga rin po kami ng mga bababa, ng mga executive at mga directors na pupunta sa mga area. Merong sasama po sa mga healthcare workers natin. Okay? Sana po tayo makasama natin sa studio kasi may important meeting yung Secretary kaya sa napagod ngayon. Hindi nyo naman po kami sama sa studio na bago kami lahat dahil yan po ang magdakaw ng aming boss, Secretary Federal. Kami tayo po ako. So, ingat po kayo yung Secretary. Alright, so mag-focus up na tayo. Magpapapersa lamang po kami pero nakikita nyo pa rin po ngayon ang andas ng mahal na poong Nazareno at ito po ay tinutulog pa rin po ng ating mga lingkod o may mga umaakyat pa rin po at nakaantabay po kung makikita po ninyo sa inyong mga tweet. Nakaantabay pa rin po yung House Emergency Response Team ng DOH at pati ng Red Cross at iba't iba mga volunteers. Nakikita po ninyo yung pressure po na orange. Yan po yung ating mga medics. Nakaantabay na po dahil naasahan po natin sa huling area po na dadaan itong andas sa may tapat po ng Minor Basilica of the Black Nazarene. Marami po ang hahabol na mga akyat. Kasi po ito ay hindi na nire-recommenda ng pamunuan ng Quiapo Church. Magbabalik po ang kinasigla. Huwag po kayong aalis. Oras 8:54. Sina Tina Marasigan at Doc Jen Hermosa, pinasigla sa DCMM. Basta AM, DCMM. Ang bahay ng buong Jesus Nazareno ay dumating sa Pilipinas noong 1600 at sigala ng mga Agustinian Recollect na pari mula sa Mexico. Kalaunan ay inilipat sa Quiapo Church ang imahen noong 1767 sa utos ng Arsobispo ng Maynila na si Basilio Sancho de Santa Justa para mas mamalapit sa mas maraming devoto. Kinilala rin ito dahil sa milagrong pagkakaligtas nito mula sa sunog, lindol at ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon, marami ang debotong dumanaw sa posisyon ng buong Nazareno dahil sa malalim na pananampalataya na nagbibigay lakas at pag-asa sa kanilang buhay. Nazareno 2026, hatid ng DCMM Radyo Pagong sa Estrella at DCMM Teleradyo. Partner, at po doon yung pinakakatawan din po niya is involved rin po kasi pagka may inig po tayong malakas, most likely po meron pong either nakakabara po dyan or pwede pong may problema po sa atin. So, ang nangyayari po pag na-speed up niya po tayo, yung muscle po niya sa katawan po, especially sa ating bilas po, yung bumabagsak po, especially sa may bilas po tayo. Umuurong yung kaya nag-hili. Nare-relax po kasi tayo po sa pagtulog. So ngayon po pagka nare-relax po siya, nababara po yung airway. So ang nangyayari po, nade-detect po ngayon ng brain natin habang natutulog tayo na bumahay yung oxygen mo. So kailangan po mag-pump yung heart kasi kailangan natin. So ngayon, pangyayari, pag nagising ka parang na hindi mo namamalayan. So, ang mangyari, may first siya. Ano ba mga treatment sa mga ganyan? Asawa mo, nalakas mo. Ano mga treatment na ginagawa? Okay po. So,
natin na yung tinatawag natin na stop. Yung full Pero standard. meron Opo. ako yan. Po yung may device po na ginagamit po na nakakabit po sa pero po ng passenger para ma-maintain po na pattern airplane natin. Pero hindi po lahat ng mga pasyente hindi nakakatolerate. Kaya pwede rin po tayo kumuha ng mga alternative methods like surgery po. Yeah, So, you're a surgeon, diba? Opo. Ano yung sabi ko sa doktor kung namin? yes po. Pero so, para malaman ng iba, no, mga sleep specialist, may iba yan. Yan, si Dr. Dakanay, ear, nose surgeon sa NMX. So, kaya niyang i-correct yung problema. Kaya niyang Lahat po ng upper airway po from the nose po from the kailangan So generally po, Doc, ang paghihilik ay hindi magandang senyales. Opo. Ganun po, yung mensahe na lang po natin sa ating mga kababayan, dahil 9 o'clock na, I think we have to extend this episode because it's very important. Pabalikin natin si Doc next week. Dahil importante po na malaman dito mga kababayan natin na kung yung katabi po nila, asawa o magulang o anak ay naghihilik, ano po ang kailangang gawin sa ating pwedeng gawin? Walang narify po yan. Ang snoring po, normal lang po yan. Ang hindi po normal po, pag malakas po yung pagkilig at napapansin niyo po na parang nag-choke na po yung habang natutulog po, yun yung po siya tawag na witness apnea. No? So, pag may mga ganun po mga sintomas, investigate na po sa at medical center sa aming autism department. So, meron po kami department doon na pwede po ma-access ng mga pasyente. Then, sasabihin po ng ating mga resident para may schedule po din sa autism center po ang national. Yes po, bali PhilHealth only lang po siya. So, yun po yung sobrang advantage po ng Covered ng PhilHealth, less ang babayaran hanggang sa zero. yes. Okay, Tama po kayo. maraming salamat po, Dr. Lyndon Henry Dakanay, ang mula po sa ating Snoring and Sleep Center sa DOH Avenue Medical Center. Hopefully, sir, next week, mas mahaba po ang ating maging kwentuhan dahil marami po ang babawi ng tulog, especially yung ating mga kapamilya. Nationwide. Ako po si Cesar Chavez. At kayo ay nakinig sa Palatutulang Special on Saturday at the weekend. Ang 24 KTV Golden Club Awardee ang Rotary Club of Manila Centennial Public Service Radio of the Year Awardee, Mr. Public Service, Cesar Chavez. Facts and Figures is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, maker of world-class quality pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Champion Detergent, tapat po sa inyo. Dunkin, pasalubong ng bayan. Champion Detergent, tapat po sa inyo. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako, Billy LuckyWin. Visit LuckyWin.com. Hindi lang sa Mega Manila, pati rin sa Metro Manila. Number 1 ang inyong DCRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media. Number 1 sa Metro at Mega Manila, ang inyong DCRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ang tunay na DCRH na. Dito ang mga kabili ko yan ng 50 lang kilos tilapia. Oh? Ay, yung mga nakukuha dyan sa ilog. DCRH. Hindi ko alam kung galing ba sa ilog yung mga binibinta dito sa palengke na to. Saan mang panig ng mundo. Pero ayos din naman ang lasa. Oo. Oo. Lasa naman ng ayos. Diyan nga siguro sa ilog. Galing. Bagong pag-asa ang dala sa puso ng bawat isa. Ngayong
Straight na ba? Nakikita mo dyan sa mga arko. Wala po, nakita ko pa ako. Hirap lang dito. Ano? Sikip-sikip na nga na kalsada. Ang dami pa nakaprop. No? Wala mga parkingan din. Kasi mga jeep ah.
ganon, sana naman ay dumating ka. Di tulad ng nakasanayan mo, sana tanggapin pa rin kahit ito lang kaya ko. Tayo'y maglakad, hayaan mo lang magtinginan pa ngayon. Okay, magandang umaga sa ating mga nanonood at nakikinig. Ako po si Paolo Capino, ang inyong lead anchor ngayong araw para sa executive session dito sa DZRH. Maraming salamat po sa pagsama, sa panonood at pakikinig dito sa ating programa. Pero syempre, ang ating mga kasama ngayon ay si Senator J.B. Ejercito. Good morning, Sen. Good morning. Good morning, Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning. Magandang umaga. Sinusukat lang nila yung size nila. Pero bago tayo makalaot sa ating mga malalaking issue at bago ating mga komentaryo, alam nyo ba, Sen, Kong, na bilang ng ating DZRH News Center, 29 hours na ang traslasyon ng ating mga deboto sa ng Nazareno ay andun pa rin. Andun pa rin. Kaya ito, ilang oras na part ng culture natin sa ilang oras na? 29 na daw. Center. Kaya kukuha rin tayo ng update ngayon sa ating dalawang Maluwag naman sana itong kalsada na ito kasi wala yung mga bahay, nagsi-extend eh. cases ay nasa Palangka Street. Hanggang sa kalsada, yung mga nakapark sa kanila yan, di ba? Kung wala yung mga nakapark din, diretsuhan din. Maluwag sana ito eh. Sagutin ko lang po yan.